Ika nasa 20 pamilya ang nasunugan sa Santa Mesa, Maynila ngayong gabi. Natrap ang maalagang pusa sa isa sa mga nasunog na bahay. Saksi, si Von Aquino. Inakyat na ng mga bumbero ang bubong ng mga bahay na tinutupok ng apoy sa C. de Dios Street, Barangay 632, Zone 64, Santa Mesa, Maynila. Ayon sa may-ari ng bahay, dito raw sa ikalawang palapag na pinapapahan nila, nagsimula yung sunog kung saan naroon yung 14 na inaalaga ang mga pusa. Ayon pa doon sa may-ari, wala daw doon yung mga borders na mangyari yung sunog. Hindi na rin kinaya ng fire extinguisher. Ang bilis eh. Siguro tinutukan niya ng electric fan, mainit, di ba? Mga imported pusa eh. Siguro may nakatutok na electric fan, tapos yung tawag nun, extension, baka natalunan nila or natapunan ng tubig, whatever, di ko rin ma-sure. Nagsimula siya dito sa two-story building na mix type, may semento tsaka mostly mga kahoy, kaya mabilis. So pagtawag nila, pagdating dito ng tropa, malaki na daw yung sunog, kaya medyo nadama yung mga kasunod na bahay. Ang mga nasawing pusa makikitang natrap sa bintana. Ang isang nakaligtas na lapnos ang katawan. Nang akmang bubuhati na siya ng Manila DRRMO rescuer na si John Texon, kinagat pa niya ito. Tinurn over ang sugatang pusa sa barangay para maibigay sa may-ari. Ang ibang tenant sa paupahan wala na ring nailigtas na gamit. Nag-aalaga ako ng apo ko po. Tapos, nung lumabas kami, malakas na po ang apoy doon sa mismong bungad po sa taas po sa second floor. Tumalon pa nga ako dahil bumabaksak na yung apoy. Meron naman kaming daycare na maliit. Tapos, ito, meron naman kami ritong bakanting lote. Siguro pwedeng maggawa ng tent para for the meantime meron po silang pagpapahingahan. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Fire District, 3 bahay ang nasunog. 20 pamilya ang nasunugan habang tinatayang nasa 500,000 pesos naman ang halaga ng nasunog na ari-arian. Nahirapan daw mga bumbero sa pagpasok sa lugar. Looban kasi tayo dito at ang hydrant natin nandun pa sa labasan, tapos plus yung traffic sa labas. Kahit marami tayong tankers na nasa labas, yung pagpasok nila dito, yung medyo nahirapan sila. Pero maganda naman yung pag-relay ng tubig. Isang bumbero ang nagtamo ng minor injury. Iniimbestigahan pa ng Manila Fire District ang sanhi ng sunog pero paalala nila sa publiko. Bago sana umalis sa mga bahay natin, na mga kinalalagyan natin o kung ano man saan tayo, tanggalin muna natin yung mga nakasaksak bago tayo umalis. Para kampante di tayo pag umalis tayo. At saka regular natin ipacheck ang mga electrical wirings natin. 8:44 p.m. nang tuluyang maapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Habang binabaha na ang lugar sa Luzon at Mindanao dahil sa malakas na ulan, patuloy naman ang pagbaba ng water level sa Angat Dam Reservoir. Bababa na ito sa minimum operating level. Kaya prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Saksi, si Bernadette Reyes. Ano naman? Hindi na ako mag-agi. Daanan ng mga papasok na estudyante at guro ang ilog na ito sa Libak Sultan Kudarat. Ginakulbaan. Pero dahil tumaas ang level ng tubig, kasunod ng malakas na ulan kahapon, pahirapan ang pagtawid. Ay, mabalik niya. Dalom! Nalubog pati bahagi ng tulay na kahoy. Kaya walang nagawa ang ilan kundi hintayong humupa ang tubig. Sa Santo Niño, South Cotabato, tinuldukan ng ulan kagabi ang mainit na maghapon. 2 araw na rin may ulan sa Quirino, Ilocos Sur, kaya umapaw ang isang spillway. Habang sa San Vicente, humihiling ng kahit konting ulan ang mga magsasaka dahil natutuyo pa rin ang ilang taniman. Nagastos sa mamti ko. Nawanti todo na. Dapat tagdaltasag paminsan. Base sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 324 na mga lungsod at bayan sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Sa gitna niyan, umabot sa 178.68 meters ang tubig sa Angat Dam, mas mababa kaysa sa minimum operating level. Angat pa naman na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Ayon sa Pag-asa, kailangan na Angat Dam ng mahigit 1,600 millimeters ng rainfall para bumalik sa tinatawag na normal high water level nito. Pero sa kabila ng mga pag-uulan, sa halip na tumaas, bumababa pa ang level ng tubig rito. Mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng Angat
around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa Angat. Tumataas din daw ang tubig sa ibang dam pero malaki pa rin ang kailangan bago masabing sapat na. But it will not suffice kasi napakalaki pa ng ating forecast na necessity to fill up these dams. At bagamat prioridad pa rin ang tubig gripo sa mga bahay, may ilang piling lugar na maaaring makaranas ng mas mahinang water pressure mula 10 a.m. hanggang 4 a.m. pati mula tanghali hanggang 4 p.m. So yung tubig mo sa second floor ay hina lamang po. We're doing this to preserve yung natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Sa kabila ng pagbaba ng alokasyon sa irigasyon, hindi nababahala ang Department of Agriculture. Mas marami raw kasi ang irigasyong kumukuha sa Pantabangan Dam na hindi nagbaba ng water allocation. Tapos na rin ang harvest season sa mga lugar na kumukuha ng irigasyon sa Angat. Ang posibleng maapektuhan yung land preparation for the upcoming na wet season na nag-uulan na rin naman and can be supplemented by existing shallow tube wells within the areas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng bagyo na bukas ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin niyang bagyong Aghon. Magiging unang bagyo sa PAR ngayong 2024. Base sa latest forecast track ng Pag-asa, patuloy itong kikilos palapit sa Eastern Visayas o Bicol Region. Nananatili rin ang tsansa nitong maglandfall sakaling magtuloy-tuloy ang paglapit sa landmass o lupa. Posible naman itong mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo sa bansa pagsapit ng linggo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na mag-monitor ng mga update. Unti-unti nang mararamdaman ang epekto niyan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos maghapon ang ulan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa mga thunderstorm. At pati sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon kaya doble ingat po, mga kapuso. Hanggang ngayong gabi, nagkaroon ng rotational power interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal Province. Sa gitna, ipinatupad na red alert sa Luzon Grid. Tinatayang mahigit 200,000 customer ng Meralco ang apektado. Ibig sabihin ng red alert, kulang ang supply ng kuryente para sa demand. Saksi si Ian Cruz. Maghapong walang kuryente ang maraming taga-Cabanatuan, Nueva Ecija ngayong araw dahil yan sa maintenance at paglilipat ng poste ng National Grid Corporation of the Philippines sa bahagi ng General Tino Extension. Ang mahirap na ito ngayon, itong araw na ito, brownout mo buong maghapon. Napakainit. Paano mga bata, yung apo ko, bagong panganak. Suspendido naman ang klase sa ilang bahagi ng lalawigan ng Aurora dahil din sa maghapong brownout bunsod ng iba't ibang aktibidad sa linya ng NGCP. Ngayong araw, ilang oras nagpatupad ng red alert sa Luzon at Visayas Grid. Ibig sabihin, kulang na sa demand ang supply ng kuryente. Dahil dyan, nagbabala ng rotational brownout sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Kasabay kasi ng mataas pa ring konsumo sa kuryente, 18 planta ang hindi gumagana sa Luzon. Bawas pa ang kuryenteng napoproduce ng 3 iba pang planta. Para makatulong, sabi ng Meralco, nangako ang ilan nilang malalaking customer na magbabawas sila ng mahigit 300 megawatt na konsumo para mabawasan ang demand. Sa Visayas naman, 21 planta ang hindi gumagana, 3 planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ayon sa Department of Energy, may mga ginagawa naman daw na planta ng kuryente sa bansa na kapag nai-connecta na sa grid, magdudulot ng mas matatag na supply ng kuryente. Ngunit habang hindi pa operational ang mga ito, kinakailangan nating magtipid. Sana ang ating mga kababayan ay magtipid. Huwag po sana nating isabay dun sa mataas ang demand. Pag malamig na kunyari sa gabi, baka naman pwedeng dun na mamalansya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nangangamba ang mga residente sa isang barangay sa Taguig dahil sa sala-salabat na kable na posible raw pagmulan ng sunog. Saksi, si Maki Pulido. Sa kapal ng mga naipong kable, parang overpass na ang dating nito sa Magsaysay Extension sa barangay New Lower Bikutan, Taguig. Lumulundoy na sa sobrang bigat at ang posting pinagsabitan ng mga kable tumatagilid na. Halos dikit pa ang mga kable sa ilang bahay. Sa Pagkalinawan Street sa parehong barangay, sala-salabat na ang mga kableng patungong iba't ibang direksyon. At kahit may poste para maitaas ang mga kable, tinatamaan pa rin ito minsan ng dumaraang truck.
Yung mga wire ng mga yan, napuputol yan. Marami nang naputol dyan. So, napiperwisyo yung mga bahay na napuputulan. Pero sunog ang mas ikinakatakot nila dahil nagkakaspark sa mga kable. Minsan nagsiklab na yan, pati dito oh. Buti maraming nagtulong-tulong maano yung anuhan ng damit para mapatay yung usok. Pag mag-spark na po siya dito, nagliligpit na siya, umiiyak na siya, nanginginig na yung bunso kong anak. Sabi ng barangay, karamihan sa mga kable ay sa mga telecommunication at cable companies. Ang iba, di na gumagana pero sa halip umanong tanggalin, nagsasabit na lang ng bago. Kaya balak nilang magpasa ng ordinansa laban sa pagbibigay ng bagong permit sa pagkakabit hanggat di inaayos ang mga luma. Most probably may mga wires dyan na deadline na hindi na nagpapangsyon. Na supposed to be sana, bago magkakabit yung telco, tanggalin na muna nila yun. Iniimbestigahan na rin ito ng Bureau of Fire Protection, lalo't pwedeng magdulot ng sunog, lalo kung mabalatan ang mga kable. So it can contribute sa mabilis na pagkalat dahil probably meron din niyang conductor sa loob ng wirings nila. And once masunog nga yung pinakabalat, so open siya na maaaring dumaloy yung kuryente po. Dahil hindi lang naman ito problema sa Taguig, isasama na rin ang issue sa susunod na agenda ng Metro Manila Council. Sa ordinansang naipasa na sa San Juan City, nagtakda ng mga regulasyon para sa mga isinasabit na mga kable ng mga telco. Napag-usapan na ho namin ito minsan sa MMC at nagkasundo nga naman po ang mga mayors at ang kanilang mga representatives na sa kanya-kanyang mga lungsod ho namin ay makipag-ugnayan sa iba't ibang telcos. Ang Meralco patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga LGU, telco at cable companies para maayos ang mga nakalaylay na mga kableng nakasabit sa poste nila. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang mga telco sa bansa pero wala silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.